Sigurado yung pulis dito nabayaran. And anong hawak na dokumento, Mayor, anong hawak na dokumento itong tao ninyo na siya ay, bukod sa, of course, yung baril sa pulis. So ito ba'y naka-MO, binigyan ng MO ng pulis para mabitbit niya yung baril na yan, Mayor, sir? Sir, hindi ko po nakita yung nadala niya po noon, sir. Imposible. Nagsasabay lang po sila siguro na sir, na umakyat po. Munisipyo yan, di ba? Opo, sir. Mayor, munisipyo. Opo, sir. Siyempre, Mayor, Nasa labas po kasi sila, sir. Nasa doesn't po ako matter. ng office po. alam mo naman yung mga tao nakapaligid sa iyo kung ano mga armas dala, dapat alam mo yun, you should know. Opo, sir. Di ba? So in this case, hindi naman siguro magbibigay ang chief of, sino po nagbigay? Chief of police? Issue po doon sa police po na naka-secure. Kaya nga po, I will not believe na yung police magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you, kung walang request from you. Kasi why would a policeman, an ordinary policeman, or even a chief of police would grant him the privilege of carrying a long firearm which is a property of the PNP kung siya mismo lang nagde-decide? Ito ay may blessing sa inyo po, Mayor, sir. Hindi po, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Sir, hindi maniniwala ako, again, many times na ako nakakahalata rito, na may mga tahasang pagsisinungaling, in my opinion, na ang isang pulis, anong rango ng pulis nagbigay ng baril? SPO3. Ano pong katungkulan ng SPO3? At anong posisyon po ng SPO3? Security Mayor. Okay, so si SPO3 lang ang nagbigay ng long firearms dito. Maski na pahawak, hindi dapat ipapahawak yan. I don't believe that. See, meron ng pahawak sa CR. Baka mamaya sabihin, nagmerienda lang o, di ba? Ikaw naniwala ka? Hippie ka? Naniwala ka ganon? Pinahawak lang? Ha? Di ba, baril ko, asawa ko? Ha? Baril ko, asawa ko. Hindi yan pwede hawakan ng iba. Magsisilos ako kapag hawakan niya ng iba. Yan pa, ang yabang pa niya pumurma, Ha? Naka-tactical sling pa yung kanyang M16. Naniwala ka sa explanation niya? Yun po yung sabi niya, Your Honor, si SPO3 Collado, sir. Mr. Chairman, Yes, go ahead. kailan kayo nag-usap ni Collado? Ngayon lang? Dati na po yan, sir, na pinalabas din yan na picture, sir, kaya... Nagamit na pala issue yan before. Yes, sir. Yan ang explanation, sir. Yes. Okay. Pero still, Mr. Chair, yung palusot na yan kasi magsi-CR lang, kaya pinabitbit muna sa kasamahan. That is bullshit. I'm sorry for the word. That is kalokohan. Yan talaga ang issue na baril sa taong yan. Kasi malaki mama siya at yung baril bagay para sa kanya. Yun yung iniisip ng kanilang chief security. At sino yung chief security? Yung nga si Police Master Sergeant. Na tama rin po kayong sinasabi niyo po, Mr. Chair, yun naman talaga ang lingwahe sa mga polis. Baril mo, asawa mo. You will never ever leave your gun just anywhere. At you will not leave your gun, you will not leave your house without it, and much more you entrust your gun to someone other than yourself. Kasi in this case, i-entrust niya yung baril niya, tapos police pa siya. I don't think na entrust ang nangyari dito. Talagang binigyan ng baril ito kasi yun talagang patakaran. Lahat ng bodyguard ni Mayor dapat may mga long firearms. So yung police Master Sergeant nakasuhan na, Mr. Chair? Nakasuhan na ba ito? Yung Master Sergeant nakasuhan? Wala. Hindi pa. Hindi. So, nandito pa siya ngayon? That matter, next hearing, isama nyo. Ha? Next hearing. Kumsik, you take note of the name of that police na may-ari ng baril nito. Collado. Isama nyo dito. Sir, excuse me, sir. Sir Bato, Yes. Your Honor. Yeah, go ahead. Actually po, yung report po noon, sir, ni-report ko po yan kay General Rumbawa, sir. Tapos nung hindi ko na po mahintay na may aksyon, kasi nagja-jogging po yung mga bodyguard na ni Brian, sir. Sa park, sir, nahuhulog pa nila yung baril nila, sir. Kaya lumapit po ako kay Hepe, sir. In fairness po kay Hepe, sir, inaksyonan niya agad, sir. After 3 days, sir, tumigil na po sila. Wala na po silang dalang mga baril sa loob po ng munisipyo. Pero nagkikita po kami ni General Rumbawa, sir, mga 2 months ago, sir. Ni-report ko po sa kanya yan. Pero ang tagal, sir, ilang buwan po, ganun pa rin po silang umaksyon, sir. Kaya nag-decide po ako, lumapit po ako kay Hepe. After that po, after na lumapit ako kay Hepe, after 3 days, sir, wala na po. Hindi na po sila nagdadala ng baril, nag-apply po sila ng LTAP. At least, no? Alam mo, yung action ni Hepe, action na rin yun ng boss niya, na RD. Kanya chain of command yan eh. Alam nga naman si RD pa mismo ang pupunta doon para disarmahan yung mga bodyguard ni Mayor. Tawagan lang yung Chief of Police, ikaw na bahala dyan. So, do not take offense kay General Rumbawa na hindi niya na-actionan agad. At least yung Hepe,
Yan na rin ang aksyon na ng RD. Mr. Chair, Yes, right. napakahindi din sinasabi niya, paulit-ulit niya sinasabihan si General Ramboa, walang aksyon. Pero nung magsabi siya rito kay Major, saka pala nagkakaroon ng aksyon. Okay, let's hear from General Rumbawa. Bakit Sir, actually, wala aksyon? I admit that I met Mr. Roel Alameda in Santa Ana, Cagayan. That was about more than 2 months ago. And he also sent me the photograph of that guy carrying the firearm. And after that, sir, after I met him, when I reported to my office in PRO 2, I conducted a conference for the Special Investigation Task Group relative to the killing of Vice Mayor Alameda. And then and there, I instructed the Provincial Director of Cagayan to give directives to his chiefs of police to neutralize individuals carrying firearms, especially those who are not members of the PNP. And I have made emphasis on the takedown, immediate arrest of these personalities who are reported to be bodyguards of Mayor Brian Chan. That I instructed them to, in case they see these individuals carrying long firearms, they should be arrested outrightly. And I particularly directed the chief of the regional criminal investigation and detection group, Region 2, Colonel Merculio, and the chief of the regional intelligence group, Police Colonel Jackie Candelario. And that includes all the chiefs of police of the Cagayan Provincial Police Office. I also specifically issued directives to all the provinces of Cagayan Valley, sir, the 5 provinces and 1 city, to do the same, to effect the immediate arrest of people who are caught to be possessing or bearing firearms who are not that are not licensed. That was my instruction, sir. And of course, alam mo, Yes, kahit license, kung wala siyang permit to carry firearms outside of residence, hindi pa rin pwede dala ng armas. At ang pag-carry ng firearms outside of residence, meron niyang kaukulang conditions, di ba? definitely, Na hindi sir. pwede ilagay dito sa hips, kundi ilagay sa bag. At I would like to take back my earlier statement na yung sinabi ko na pwede mag-bodyguard si Mayor kung may permit to carry firearms outside of residence yung kanyang mga bodyguard. I would like to take back that statement. Hindi pa rin po pwede. Dahil ang issuance ng PTC4 is for your own security, for your own safety, not for others, not for deployment or employment purposes. In that case, kung ang bodyguard ni Mayor mayroong PTC4, ginamit na niya yung PTC4 for employment purposes or deployment purposes. So, kahit na may PTC4, bawal pa rin kung magbabodyguard ka. Ang purpose ng armas na yon for your personal safety, not for others na ma-deploy ka as a security guard or security personnel, security detail. Is that clear? Yes, sir. Sir, Yes, continue. if the information is true that one of the PNP General, personnel, pwede makasigit. yes, sir. Okay. You gave instructions to all your people Yes, sir. up and down na stop na itong pagkikerry ng firearms nito mga bodyguards ni Mayor, civilian bodyguards particularly, right? Yes, sir. Now, yung instructions mo na yon sinunod ba? Yes, Kasi sir. ang sabi ni Mr. Alameda, ilang beses kanyang kinausap, walang action until na kinausap niya mismo itong si Major. So dalawa lang kita ko niyan is either sinunod ka later on or walang nakarating nakautusan kay Major at siya nang gumawa on his own, autopropyo na para linisin na yung pagdadala ng firearms ng mga civilians sa lugar. Am I reading it right, Mr. Alameda? Your Honor, once lang po, sir, pero matagal po, sir. Talagang in-emphasize ko po na yun yung problema, sir. Kasi- Once. Opo, kasi lagi po kaming pumunta ng munisipyo, sir, kasi contractor din po ako, sir. Natatakot kami, sir, kasi lagi po Kaya nga, nung sinabi niyo po kay Major, gaano katagal? Matagal po, sir, kasi meron yung siguro 1 month po, sir. Nakikita ko naman yung bodyguard na, sir, kasi pumunta kami ng park po, sir. May mga nalalaglag na halos malaglag po yung mga baril. When you informed General Romboa about that incident na kinakatakutan mo, after a month, paulit-ulit mo na nakita na may mga baril pa rin mga Opo. tao ni Mayor. And then that's when you went to him. Yes, sir. Opo. Immediately
after na makausap mo si Major Mukay na wala na yung problema? Po, sir. Pumupunta po kami ng munisipyo, sir. Wala na pong mga halos, di mo nga makita yung mga bodyguard niya doon, sir. So, Major Mukay, yung pag-action nyo doon sa request ni Mr. Alameda, was it because upon the instruction of General Ramboa or dahil kayo po mismong umaksyon na doon sa request ni Mr. Alameda? Good afternoon, sirs. Meron pong directive na binaba sa amin, sir, na tignan nga itong mga civilian, civilian bodyguards na nagdadala ng mga baril, sir. The directive came from who? From regional office, sir. Okay, so bakit ang tagal? Okay, so meron talaga palang directive si General. So bakit it took you a month para i-execute yung directive na Hindi po, sir. pinapa-execute sa'yo? After receiving that directive, When sir, did you receive it? When did you receive the copy of the directive? i-review ko po, sir, yung yung memo na Kasi binaba sa amin, sir. kung tugma natin, Mr. Chair, yung sinasabi ni Mr. Alameda, 1 month, right? Yes po, Your Honor. 30 days na nagsumbong siya kay General. Ang sinabi ni General, agad-agad, di ba? Nag-issue siya ng directive at ipinasa niya po sa lahat concerned. Kasama na po kayo doon. So bakit pinaabot mo pa ng 1 buwan? Pagkatagal-tagal, meron ka na pala natanggap na directive from him, from the General. Yes, sir. After receiving that directive, sir, agad po naming umaksyon, sir, na No, you did not. Kasi kung umaksyon ka na agad-agad, hindi na kailangan pang puntahan ni Mr. Alameda. Tama, Mr. Alameda? Yes po, sir. Oh. Kaya ka pinunta ni Mr. Alameda kasi after na pumunta siya kay General, 1 month na wala pa rin action, nakikita pa rin niya paulit-ulit, may dalang baril ng mga bata ni Mayor, kaya kanya pinuntahan. Ngayon, ikaw pang nakakuha ng credit. Parang lumilitaw, dapat hindi ikaw bigyan ng credit, dapat si General. Kasi nag-issue pala siya ng direktiba. It just so happen, on time, yung direktiba in-issue niya, it just so happen, mabagal ka magpa-implement. Sa anong kadahilanan? wala pong ganun na sir. Ang sa amin, sir. No, sir, kasi dito lumalabas kang hero kanina na pinuri pa kita Pinuri ka ni General Bato Senator Bato. Hindi ulitin ko nagsumbong siya kay General. More than a month ago. Sabi ni General, agad-agad nag-issue ng direktiba, pinakalat niya sa mga concern ng mga police. Okay? And I'm sure natanggap mo rin yon. Yes, sir. Huwag mo sabihin sa akin na 1 month later mo natanggap yung direktiba. Hindi right? Hindi po, sir. Okay. How long was it since nagsumbong si Mr. Alameda kay General natanggap mo yung direktiba? Anong date? I-review ko po yung sir, yung memo na binaba sa amin, sir. So, lumilitaw dito, it's either mabagal ka, umaksyon doon sa direktiba ni General or talagang wala ka natanggap na direktiba. In this case, ikaw na mismo nagsabi, may natanggap ng direktiba, kaya lang mabagal ka umaksyon. So, dapat hindi ka niya bigyan ng credit. Kasi dito kanina, sabi niya, in fairness to, kumbaga parang pinuri ka pa. Bawiin mo yung pagpuri mo dito. Yes po, Your Honor. Di ba? Tama. Oo nga, kasi pinuri niya to parang lumilitaw na si General inutil. I'm just being fair here. Kasi binibira ko na nga si General kanina na marinig ko yung statement ni Mr. Alameda. Yung pala, dapat hindi si General birahin ko, dapat ikaw birahin ko rito. Dapat, Your Honor, Senator Tolpo, dapat ang birahin talaga dito is yung Chief of Police. Exactly. Dahil hindi na dapat si Ruel Alameda, hindi na dapat pupunta pa kay RD na mag-complain na, sir, maraming armado doon na bodyguard si Mayor Juan Chan. Dapat ang pulis na, ang Chief of Police, nandun sa harapan ng munisipyo ito, katabi lang yung police station Pero alam mo, nakikita niya dapat huli na niya kagad. pero alam mo, Senator Bato, Mr. Chair, in so many cases na nainkwentro ko, the Chief of Police always is beholden to the Mayor. Correct. Kasi ang Chief of Police na namimili, ang Mayor namimili kung sino maging Chief of Police niya. That is another provision of law that we have to amend. Exactly. Yeah. Yan po, gagawa ko ng batas tungkol dyan. I'm Yeah. talking to my legis group already. Yeah. Telling to that. Yeah. Yeah. Thank you. Maraming beses nagagamit din po sa eleksyon ang mga pulis natin, ng mga mayor. Nakita mo kung gaano kalakas pumalakbak ang mga pulis? Kasi for the longest time, yan ang palaging complaint nila talaga Correct. Yung mga magagaling na opisyal, dahil walang kunik kay mayor, walang kunik kay gobernador, hindi makapwisto. Also, Mr. Chair, kapag yung isang pulis na punesto ni mayor at pinagawa ng illegal at hindi pumayag si COP, sisibakin, papalitan. Ganun po Tama yung ka. nangyari. Tama. So it's about time na It's about papalitan ang time. batas niya. So again, It's about babalik tayo dito kay Major Mukay. Major Mukay, binawi mo na yung puri mo dito. Huwag mo na purihin to next time. Yes po, Your Honor. Ito dapat purihin mo pala si General Rumboa.